Laganap ang kaguluhang nagaganap sa mga barangay ng bawat lungsod at trabaho ng gobyerno na pangalagaan ang seguridad ng bawat tao sa kanyang nasasakupan. Dito nagtatalaga ng mga tanod na siyang poprotekta at magpapanatili ng kaayusan sa bawat barangay. Ano nga bang pamamaraan ang kanilang ginagawa upang maging epektibo ang kanilang sinumpaang tungkulin? May halaga pa ba ang kanilang serbisyo o tuloy na silang inityapwera dahil sa pagiging depektibo? Si alias Rafi, 18 anyos, at si alias Junior, 16 anyos. Mga residente ng Barangay Longos na minsan ang nahuli ng mga tanod sa pagkakasangkot sa ilang kaguluhan ng barangay. So, magandang hapon po. Maaari po ba kayong magkwento sa mga hindi magagandang nagagawa ng tanod sa kasangkotang barangay? May experience po ba kayo? Ano-ano po yung mga bagay niya? Mga pangit yung negatibo sa nangyayari sa mga Kumonsulta kami sa isang police officer ng lungsod ng Malabon at ayon sa kanya, ang Barangay Longos ang may pinakamaraming naitatalang krimen sa buong Malabon. Pangunahing dahilan ay ang laki ng populasyong nabibilang dito, laki ng sukat ng barangay, laganap ang squatter areas, kadikit ng Longos ang Caloocan at Nabotas boundary. sa mga bata na ano sa mga boundary ng mga sa Caloocan. Kaya pinaka-ano yan, ngayon, pinaka-function nila yung mga yung iba, ibang kaso naman, pero yung mostly Pinatunayan ito na naitalang 31 total crime volume noong December 2013 at 33 total crime volume nito lamang Enero ng taong kasalukuyan. Pinakamalaking bilang ng krimen na naitala sa lahat ng barangay ng Malabon. Ang tanong, na kanino nga ba ang problema? Sa dami ng taong gumagawa ng kaguluhan o sa pagiging depektibo ng mga tanod sa tungkuling sinumpaan? Kami ay sumangguni sa Barangay Hall ng Longos upang siyasatin ang mga tanod sa kanilang barangay at nagkaroon kami ng panayam kasama ang iilan sa kanila. Gaano po kahirap ang trabaho ng isang tanod? Okay. At saka ano po yung pangunahing ginagawa? Okay. Ang tanong talagang mahirap. Pero bilang bahagi na kami ang tagapagpangalaga ng kapayapaan, kung mayroong mga hidwaan, away ng mga magkapitbahay, pinag-aayos natin, taga-sunod at tagapagpatupad ng mga batas ng barangay, yun yung mga trabaho. Kung pag may sakuna, isa rin kami sa mga kumikilos at nagre-rescue para mailigtas ang mga nasasakupan ng ating barangay. So ano po, masasabi niyo po bang epektibo yung action nyo sa kabila? Ngayon po kasi kabila na yung mga krimen. Okay. Kami bilang tanod, siyempre ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya. Kaya lang dahil napakalaki ng ating area, hindi maiiwasan na may mga krimen pero na pinagtutulungan ng ating kapulisan at ng tanod sa pamumuno ng ating barangay chairman, Angelica, na kaya isolba yung mga problema na yan. Meron namang nasosolve, meron mga light crimes na talagang naayos din kaya lang karamihan sa sobrang dami ng naninirahan. Talagang minsan hindi rin natin na resolve lahat. At pinapahalagan yung servisyo ng mga tanod sa lugar. Ayun yung ano, may virus.
dapat kasi kahit wala sila sa duty, napahalaga nila kahit sila sa trabaho nila. Kasi nakikita mo sa kanila yung big head. Kasi minsan yung paano tao sa duty, yung mga tatambay, kasi sila yung pagkakita. Sa pagkamura ganun. Para ayun, nakikita ng mga tao. Pang marami. Hindi dapat i-respect. Kaya nawawala yung respeto ng mga bata. Maraming salamat po. Dumulog kami sa opisina ni Kapitana Angelica de la Cruz upang hingiin ang kaniyang panig tungkol sa mga tanod at gulo sa kanilang barangay. Ngunit sa 2 linggong pagtawag at paghihintay ay hindi kami nakakuha ng anumang sagot mula sa kanya. Sa kabilang banda, nagtungo rin kami sa barangay na nakakuha ng pinakamababang kaso ng krimen upang malaman ang ikinaiba ng mga tanod dito sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang barangay Dampalit, isa sa barangay na matatagpuan sa dulong bahagi ng Malabon. Ako naman, talaga namang honest sa lahat ng tao, no? Okay, kung walang naitala, dalawa lang yan. Baka hindi sila nagtatrabaho, baka hindi naitala, or wala naman talaga mga pangyari. Okay. So, sa 3 months po na pag-ubo sa pwesto, ano po yung masasabi niyo sa takbo o previous po tayo? Yeah. Sa ngayon, talaga naman nakikita namin na nagtatrabaho naman sila. Yan sa tulong din ng ating kagawad na siyang peace and order committee chairman, no? Yung kagawad namin, si Kagawad Edwin Pascual. Yan. Siyempre, pagka yan, lagi mo nasasabihin ng mga tanong mo at natutulungan, at lahat din naman ng mga kagawad natin dito, nakatutok din yan. Dahil sila mismo, sa ngayon, nagbabantay ang mga kagawad eh. So, parang ka, sila lang mag-itanong din. Very effective talaga yung pagtutulungan. Okay? Ang aming tanod, natutulungan ng aming mga kagawad, natutulungan ng mga kabarangay namin. Kasi bukod sa tanod dito, hindi naman inuobliga, pero humingi rin kami ng tulong sa aming mga kabarangay dito. Baka meron silang vacant time or free time, at least an hour or 2 hours, so pwede sila pumunta sa detachment at kasama ng mga tanod na magsilbi. Mga volunteers, gano'n. So, maganda naman sa ngayon kasi natututo na sila pati sa pagka-traffic, tapos yung paglalagbo, pag-latte, pag-responde, ganyan kung ano dapat gawin. Natutuwan din ang ating kapulisan. Kapag medyo hindi nila naintindihan na dapat tawagan ng ating kapulisan, tinatawagan naman agad. Ano yung ba na pag-projection? Okay. Sa mga tanod natin, kaupo pa lang natin, no? Nasa 3rd month pa lang kami ng aming administration or yung aming panunungkulan. Ang ating mga tanod sa ngayon, actually, di pa sila nagkakaroon talaga ng training na talagang yung napagtuunan ng pansin ng mga professionals na yung talagang tinuruan ng ganito dapat gawin, ganyan, no? Ngayon, tayo naman, hindi nala naman, pagdating sa pagpapanatili ng kapayapaan o ganyan, so ang ginagawa natin, tanong mo kasi, paano mapapanatili ang kaligtasan ng ating mga tanod? Okay. Number 1, tayo nag-a-adapt din ng mga protocol, rules, and regulations ng ating mga kapulisan. Unang-una na, para ang kasama mo, maprotektahan natin ang bawat
tanod, yan, pinipilit ko na sila ituwing lalakad, at least dalawa. Dalawa o tatlo. Ganyan. Halimbawa, meron pangyayari dyan, may responde, pupunta sila. Para at least medyo safe sila at medyo magkakatulungan sila, lagi dalawa o tatlo. Okay? At tinuturuan natin. Bawat barangay ay may tinatalagang barangay tanod, kasama na ang mga kagamitan na kanilang kinakailangan sa serbisyo. Nabibigyan din sila ng iba't ibang benepisyo tulad ng health benefits, monthly or weekly allowance, at pagkain sa oras ng trabaho. Kaya masasabing hindi nawawala ang mga tanod sa pangunahing prioridad ng lokal na gobyerno. Ngunit sa kabila ng nasabing kaayusan, sa Dampalit ay may mga questionabling pahayag pa rin ang aming nasagap sa pakikipanayam sa kanila. Si alias Melvin, 39 na taong gulang, isang residente ng Barangay Dampalit. Nasa na po ba kayo nahuli ng mga Negative. Oh, nahuli lang. Ano po yung nangyari sa inyo? Wala, bali, bagaan siya. Tinanong kung saan umuwi, kung Nabagan siya. Ano pong yun? 2011. Meron po bang consequences? Ano po yung pinapagawa sa iyo kapag nahuli kayo ng mga tanong? Mga parusa? Bali, wala namang parusa. Yung imbestigahan ka lang tungkol sa saan ka nang galing. Yun lang ang pinaka sa Noong pang mga tanong, meron talaga silang katuwalian na ginagawa. Pwede pong ka-explain. Tulad yung tungkol sa mga sugan, bali sila ang nagiging Protection protector. kasi. Oo. May protection sa kanilang mga sugal tungkol sa Kasi po mga nakikinabang. nakikinabang yung tanong. Ano pa po po? Yung sa mga ganun sa mga sakla, sila yung nagiging protector doon. Sa mga video karera, mayroong yung bali yung mga tanong, yung mga nakarampang. Pinakadahilan ng kaguluhan dito sa barangay dahil po ba sa sobrang gulo ng tao o dahil hindi po ginagampanan ng mabuti ng tao? Bali hindi nagagampanan ng mga tanod yung ano nila. Bakit po hindi Hindi kulang sa disiplina dun sa kapitan na ano. sa kapitan po? Oo, kailangan kasi maaaring munang umpisan muna sa kapitan bago ibaba sa tanod. Sakop ng kanyang kukulin o kalpagan ng barangay tayo. Dahil una, hindi natin masasabi at may lang ng oras yung mga pinag-remain. Pero hindi naman tayo pag-ulisan at kukulin. Yun po. Ano po yung mga benepisyo na kanilang nakakagawa? Kasi ang barangay tayo, meron monthly na allowance. May monthly na allowance sa mga tayo. Tapos, ating pulusod na isang kasakit, nakatulong na rin palagi. Ano po yung sa tingin mo programang yung lahat para sa kanila?
Actually, ngayon meron tayong mga seminars para at least mas lalong malaman, lalo na at least mga bagong tanong natin, na malaman nila kung ang pinsan ng kakayanan, ng karapatan nila, bilang karapatan, at nais din naman natin ay sa mga kapitan at na ating pinusunsod na pagkaisa-isahin. Pagkaisa-isahin yung mga barangay tanong, at least yung mga barangays na magkakatabi, mga ex-con. Sa kabila ng kriminal lumalaganap, masasabi niyo pa rin bang kaya pa ng tao na panatilihin niyo kayo senses? Kaya naman, kaya. Pero kailangan din ng ng kapulisan. Kasi minsan may mga kaso na talagang nahihirapan sila. Pero sa ngayon, wala pa lang barangay na nire-report dito na hindi kaya nilang i-pacify nila. Ngayon, kaya pa ng tanod. Saka napaka-effective talaga nila. Kaya mga tawag sa kanila mga force multiplier ay mga tumutulong talaga sila sa kapulisan. Ang mga tanod ang itinatalaga ng ating gobyerno na poprotekta sa ating mga tao. Ngunit sila mismo ay nangangailangan ng proteksyon laban sa kapahamakan dulot ng tao. Ang pagiging depektibo nga ba ng tanod ang hadlang sa kaayusan ng isang lugar o sa patuloy na paglobo ng bilang ng tao, samahan pa ng buloktot na pag-uugali at di-epektibong gobyerno?